Nag-viral kamakailan ang larawan ng isang pet dog na inasikaso sa diaper changing station na para sa mga sanggol. Pananaw rito ng isang animal welfare advocate, dapat may malinaw na boundary pagdating sa mga fur baby. Yan ang tinutukan ni Nico Wahe. Magdadalawang taon ng kasal sina Dane at Richelle. Lagi silang tinatanong kung kailan daw ba sila magkaka-baby. Pero for now, happy raw sila sa kanilang fur babies na sina Almond, Mallows, and Coffee. Kami napag-usapan naman na namin na unahin muna yung stability namin bilang mag-asawa. Siyempre, pag nagka-baby ka pa, diapers, milk, siyempre, yung vaccinations pa nila and everything. It's not yet now. It's not yet time. Hindi pa lang ngayon. Pero hopefully, in the future, we might not know din naman when. But Darating tayo dyan. yeah, it's in the pipeline. Tingin kasi nila, mas maliit daw ang gastos kumpara kung magkaka-baby sa ngayon. Di ba yung sa dogs, yearly lang naman yung mga vaccines nila. Tapos sa babies kasi parang mas marami, parang monthly. Ayon sa Commission on Population and Development, economic reasons ang madalas dahilan ngayon ng mga mag-asawa. Kaya hindi muna nag-aanak at mga pet muna ang inaalagaan. Bagamat welcome ang mga fur baby sa public spaces, dapat ay may boundaries pa rin daw. Kamakailan, nag-viral ang mga litratong ito ng asong ipinatong sa baby diaper changing table sa loob ng female restroom ng isang mall. Naroon din sa loob ang fur dad. Ayon sa nag-post ng mga litrato, 2021 pa ito nakunan. Pero kamakailan lang ito ipinost dahil napapag-usapan ng irresponsible pet owners. Maraming netizens ang nabahala at nagsabing unhygienic ang ginawa ng mga nasa litrato. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, dapat tandaan na kahit tinatrato silang baby, hindi pa rin natin sigurado ang ugali ng mga fur baby. We respect all pet owners and how much they love their pets. But there's always what we call as boundaries. Ibang usapan din daw ang mga sakit na pwedeng makuha ng mga baby na ihihiga sa diaper changing station kung ginamit din ito ng mga alagang hayop. Like for example, baka may tick and flea yung aso, may mga skin disease yan, and then the next baby na ilalagay doon na naging na allergy or na nakagat nung tick or nung flea na yan ay magkaroon ng sakit yung tao, no? That facilities for a baby, a human baby. Sa huli, respeto sa isa't isa naman daw palagi ang dapat mangibabaw. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Rumaragas ang baha ang sumalubong sa mga mamimili sa isang palengke sa Barangay Kugman sa Cagayan de Oro. Abot tuhod ang baha rito dahil sa naranasang lakas ng buhos ng ulan. Binaha ang lugar dahil sa lakas ng buhos ng ulan. At halos mag-zero visibility naman kanina sa SLEX matapos makaranas ng malakas na pag-ulan. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang mga cloud cluster na namataan sa silangan ng Mindanao. Southwest monsoon o habagat ang patuloy na nagpapaulan sa buong bansa. At sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible namang makaranas bukas ng light to intense rains sa hilagang bahagi ng Luzon, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region at Mimaropa. May tsansa rin ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao pagdating ng hapon. Posible ring ulanin ang Metro Manila. Pinaghahandaan ng NAPOLCOM ang pagsasampa bukas ng reklamo ni Dondon Patidongan laban sa mga idinadawit na pulis sa pagkawala ng mga sabongero. Sabi ni NAPOLCOM Commissioner Ralph Calinisan, mahalaga ang paghahain ng affidavit ni Patidongan dahil ito anya magsisimula ng proseso ng pagdinig sa mga testimonya at ebidensya kaugnay sa umunoy pagkakasangkot ng mga pulis sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon sa NAPOLCOM, wala raw silang sisinuhin. Matagal na raw ang 4 na taong hinintay ng mga pamilya at nais daw ng NAPOLCOM na agaran ng maresolba ang kaso. At na raw sila makipagtulungan at gamitin ang mga makakalap nilang ebidensya para sa reklamong isasampa sa Department of Justice. We will have to hear this case. We will investigate. We will do the hearing, the proper process for the case of Totoy within 60 days. So mula bukas, kung kailan niya ipa-file yun. Nahuli ka ang isang bus driver na naglalaro sa cellphone habang nagmamaneho. Nakunan po yan ang isang pasahero sa bus na biyaheng Cavite. Ayon sa uploader, nakaupo siya sa harap ng bus nang mapansing ginagamit ng driver ang kanyang cellphone. Noong una, hindi raw niya tiyak kung anong ginagawa ng driver, pero kalaunan, nakita niyang may nilalaro ito sa cellphone na mukha raw online gambling.
Natakot daw ang pasahero lalo't ilang beses daw nawala sa linya ang bus at hindi agad nakapagpreno ang driver kapag may sasakyan sa harap. Kalaunan, sinita rin ng pasahero ang bus driver kaya tumigil din ito. Nakarating na raw sa LTFRB ang nasabing video. Natagpo ang nakalibing sa isang construction site sa Cavite ang motorcycle taxi rider na mahigit 2 linggong nawawala. Tinitingnan person of interest ang lalaki na huling nakitang angkas niya na dati palang kinakasama ng live-in partner ng biktima. Nakatutok si Jonathan Andal, exclusive. Ang mahigit 2 linggong paghahanap ng pamilya kay JJ Caluza, 31 anyos, na motorcycle taxi rider mula Santa Maria, Bulacan, na uwi sa matinding gulat at pighati. Natagpuan siyang nakabaon sa lupa sa isang construction site sa General Mariano Alvarez, Cavite. Nung po inanunas ako, 12 po saksak niya. 4 daw po dito sa may baga, tapos 8 daw po sa likod. Talagang ginawa na po nilang hype yung anak ko. Kasi pati po yung mga ganyan-ganyan niya, pati yung ganito niya, parang nahiwa na. Madaling araw ng June 24, huling nakitang buhay si JJ. May angkas siyang lalaki sa 13 Martires City papuntang Dasmariñas City. Primary person of interest ng pulisya ang lalaking angkas na foreman sa construction site kung saan ibinaon ang biktima. Napakasakit ng ginawa mo. Ano ko sobrang bait. Napakabait nung anak ko na yan. Bakit mo ginawa? Bakit mo ginawa sa anak ko to? Bakit? Siya rin ang dating kinakasama ng live-in partner ngayon ni JJ na si Grace. Selos ang motibong nasisilip sa investigasyon. Kwento ni Grace, 3 araw bago nawala si JJ, pinuwersa raw siyang dalhin ng dating partner papuntang Naik. Binantaan niya po si JJ na papatayin kung hindi daw ako sumama. Kaya sumama na po ako. Wala po akong pagmamahal doon sa lalaking yun eh. Yung suntesto lang po talaga niyang pera yung inaano ko. Kasi may anak din po kami noon. Maayos daw silang nagsamang 3 sa iisang bubong ng 3 araw. Hanggang nitong June 24, alas 3:30 ng madaling araw, nagpahatid daw ang person of interest kay JJ mula Naik papuntang trabaho nito sa Dasmariñas. Pero hindi na nakauwi si JJ. Natunton si JJ nang lumabas sa GPS ng kanyang motorsiklo ang huling lokasyon nito na isang construction site sa General Mariano Alvarez. Naghinala ang mga pulis pagdating doon. Bukod kasi sa nagtakbuhan daw ang mga nadatnan nilang trabahador, nakita rin sa GPS ng backhoe sa construction site na noong June 24 kung kailan nawala si JJ, gumalaw ang backhoe ng mas maaga kumpara sa regular na oras ng kanilang trabaho. Sa permiso ng construction company, nahukay ng mga pulis ang labi ni JJ pero hindi na nakita ang motorsiklo nito. More than 2 ang nakikita namin na person of interest. Actually, marami po kaming nakausap dyan. Nung nga lang iisa ang sinasabi na hindi nila kilala, hindi nila alam. 1 linggo lang sila na nakatira doon. Hindi lang po isang gumawa nun eh. Tiyak po ako kasama yung mga pinsan niya doon eh. Nasabi na niya po yun eh, na ano yun niya eh. Baka pagtulungan nila yun si JJ eh. Pag hindi ko pa daw tinigilan yun eh. Sobrang sakit ginawa nila sa tao. Nagtiwala po yun eh. Sana po mahanap na siya. At kung sino man po ang kasama niya, gusto ko pa mabigyan ng hustisya yung mga anak ko namatay. Nananawagan din ang pamilya ng tulong pinansyal, pambayad sa punerarya at sa pagpapalibing kay JJ. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.